Ganito yung gawin nyo kapag kayo nakikikautang sa ula tapos sobra-sobra na yung mga naibayad ninyo. Kasi karamihan sa mga ganitong pagkakataon, kahit na sobra yung binayad nyo, kukultin pa rin kayo ng mga yan, tapos uuperan kayo ng mga principal amount kahit na alam niyo naman, sobra na yung tubo. Naibalik nyo na halos yung principal, may kasama ng mga patubo yun. Experience ko na kasi yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, it is better to make a legal settlement na harap-harapan kaysa yun sa mga offer-offer lang. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang nilingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So, bago ang lahat, maglalambing ng pumuna ako sa inyo. Pakipollow po yung aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa usapang ula. So yun nga no, sabi nga sa inyo, kahit na bayad na kayo o kahit na gusto nyo bayaran yung mga principal amount, yung mismo nakuha nyo lang, hindi man talaga pumapayag yung mga yan. Kasi nga may mga karamihan na tanong sa akin, kahit doon sa mga GC ko, ganoon din, kung pwede ba ibalik nilang yung pera, lalo na kung medyo matagal nyo na nagamit yung pera. Diba, example, kahiram na kayo ngayon, tapos na-realize hindi nyo na kayang bayaran after na mga ilang days o ilang weeks, tapos sabihin nyo na pwede bang ibalik, hindi naman papayag yung mga yan eh. Tandaan nyo ha, hindi papayag yan. Ang pwede ko lang may advice sa inyo is pwede nyo namang ibalik yung pera na yan, pero asahan nyo na mga haras yung mga yan. Pwede naman kayo mag-report eh. Tulad ngayon, meron ng bagong complaint style complaint system si SEC. Nakalimutan ko na naman gawin dahil medyo busy pa talaga ako, di ko magawa yung pag-access doon sa iMessage ng SEC kung saan pwede kayo mag-file ng formal complaint na mas madali at hindi na katulad nung dati sa website, tsaka kayo mag-file ng may form para napipilapan kayo. Hindi ko pa napapasok na maigi yan. So yun, basta ganun, pag mataas ang interest, nandaan nyo, hindi papayag yan. Kasi example ko nga sa inyo, di ba? Sa Digido ko, from 3.5, nabayaran ko ng 5.5. Oh, ano nangyari? Hanggang ngayon may nagme-message pa rin sa akin na kung sino-sinong number. Alam ko sila lang naman yung mga nag-ano sa akin, nagme-message na bayaran. Kasi nga, ang Digido is a number 1 loan shark. Yan, sample lang natin sa Digido na kahit magbigay ka o sample. Maliban na lang kung pumunta sa bahay. Okay? Pag may pumunta sa bahay ninyo, pagkatapos ngayon, may agent na kinausap kayo at may humahawak talaga sa inyo, dala na sa collection department nila, at nakipag-settle kayo sa tao na yun. Kunwari, example, isa ng taong yun is siya na yung hahawak ng account, tapos sasabihin nyo na pwede bang ganito lang yung kaya kong bayaran kasi wala na eh. Minsan may mga agent na pumapayag ng ganoon. Okay? Kahit yung mga principal amount nyo, o kaya naman kung example natin, yung mga sobrang tubo, like sa akin, sobrang tubo, hindi ko na ibibigay kung nakapagbayad na ako ng sobra. Meron kasi ako nakausap dati about sa Digido, na pinuntahan siya sa bahay, hindi niya binayaran eh. Parang nakaiyan na lang siya, parang nakiusap kasi wala talaga siyang pera, ibalik na lang yung principal amount na by that time yung agent parang pumayag. Pero last year pa yun hindi ngayon. Maaaring gano'n, pero hindi ko masasabing gagawin nila ngayon yun. Okay? Kasi medyo may may income kasi, may commission din sila sa mga ganyan. Kaya yung ibang agent, minsan mag-ingat din kayo sa mga agent ng mga Digido na okay, kausap sa una, pero bandang huli dadagdagan yung utang. Kumbaga parang pumayag parang sa amin nangyari, example yun, ang binayaran namin that time is something 7.5, naalala ko 7.5 nga ba yun, kasi umabot ng 9,000 for only 1 month and a half lang yun. Tapos ngayon, ilang araw yung lumipas bago namin mabayaran kasi mangyayari is dapat babayaran namin yung December 22 na nagkaayos na kami. Ngayon, nag-text yung agent na nagbago raw yung system, naging 8,000. Ngayon, sabi namin na hindi, nakapag-usap na tayo na 7.5 na kasi nga binigyan mo na kami ng discount di ba? Parang siguro gusto pa niyang kumikback, something like that. Ingat kayo sa mga ganong klase ng agent na kapag kayo nakipag-settle na yan sa mga agent na yan at kung ano yung una nyo na pag-usapan, yun ang gawin ninyo, yun ang sundin ninyo kasi may usapan na kayo kaya minsan huwag kayo makipag-usap sa phone lang, kailangan by text na lang kayo. Yun ang papayo ko, the best way na para maanuhan nyo, may katibayan kayo, nag-usap kayo na kasi kapag sa tawag, totoo lang may problema kasi yan
meron tinatawag dyan sa batas na anti-wiretapping, yung kapag ka hindi alam nung isa na nire-record mo, bawal yon. Kasi pwede kayong kasuhan doon na akala na kung walang consent. Kasi mas maganda ka, ang ginagawa ko talaga lagi is nagte-text ako para yun ang gagamit yung pang screenshot. Diba? Pakakatibayan na nagkakaroon kami ng usapan by text, by email, mga ganyan. Mas okay kasi yun kasi sa tawag kasi wala siyang alam eh. Diba? Ganon. Ngayon pag ganyan ino-operan kayo, minsan ingat din. Kaya na kung iba. Kasi si Digito kahit gano'n naman yun, no? Kahit sobrang loan shark yan. Pag sinabi niya nag-o-offer siya principal amount, alam ko nag-o-offer talaga siya. Talagang tinatanggap niya. Pero, yung offer niya na yan, is biglaan. Bigla magme-message yan ng alanganing araw, alanganing panahon. Kunwari, message ka niyan, ang sahod mo 15, no? Magte-text siya, mag-o-offer Agis. Style niya yun eh. Para mapilitan ka mangutang, tapos parang gano'n, parang yun yung style nila. Kaya alam ko na yung galawan ng mga ganyang klase ng mga ola, yung mga loan sharks, no? Yung style yan na, tapos minsan naman, pero kung may mga ola naman na, example ko si Gcash, no? Nag-o-offer yan kada quincenas eh. May nakikita ko sa email ko naman nag-o-offer siya ng principal amount kada quincenas. Kaya so, hindi mo alam kung kailan sila mag-o-offer ng buwan, ng month na kailangan nilang sabihin yun. Kunwari nga, nag-o-offer sila, hindi mo alam. Pagtingin mo sa email, lumipas na ilang araw. Tapos sa mga ilang buwan pa yan bago ulit mag-offer. Siguro tansya ko, huling tingin ko nung sa email ko, may Gcash na propose sa akin ng principal amount, email nila, something July yata. Pero hindi ko napansin agad-agad. Kaya ngayon, itong nakaraan lang, October, pagtingin ko doon sa email ko, nang mag-o-offer din sila ng principal amount, almost sa October 15, gano'n, lagi silang gano'n na, basta 15. Pero hindi ko sure kung ilang months bago sila ulit mag-offer ng gano'n para mabayaran ko sana ng mas maliit na halaga. Kasi, kano na lang ang utang ko na, 1,000 na lang yata, o 1,500, mga gano'n. Mag-o-offer sila, mababa nga in-offer sa akin. Kung nakakita ko, baka binayaran ko na kagad. Kasi, hindi na ganun kalaki, as in talagang hindi lang principal eh, kasi naguhulog pa rin ako sa kanya ng paminsan-minsan para mabawasan pa rin yung utang ko, no? Pero hindi nangyayari yan. Nangyayari is nagbayad ako kunwari 300, sample ko, naguhulog ako nung September 300, hindi rin siya nawala. Basta hintayin nyo na lang na na mag-offer siya, kasi pag siya nag-offer, may bawas yung offer niya, parang babalik sa principal amount, tapos ikakalas din niya yung naihulog mo. Basta liliit siya, naliliit para kahit paano nababawas yung utang niya. Pero kung sa mga loan sharks talaga na mas matindi, like si OLP, sila Pimbro, sila Kibico, sila Manicat, pag yan nag-o-offer ng mga principal amount, hindi ako sure kung talagang tinutupad o talagang nakipag-settle sila ng ganon. Unlike si Digito, talagang kahit ganyan yan, medyo nakikipag-coordinate naman sila kapag medyo maayos yung agent na nakilala mo o yung nakausap mo o yung humawak sa'yo pag pinuntahan ka sa bahay. Ganun gawin ninyo, no? Wag na kayo makapagtalo kung sakasakali, basta-basta. Sabihin nyo lang nakiusap kayo na hindi nyo kayang bayaran yung ganung klase ng interest. Hanggat maaari, makipagtawaran din kayo, pwede naman yun. Kung magkakasundo talaga kayo, lalo kung malaki naman ay naihulog nyo eh. Lalo pag lumagpas na kayo sa hulog nyo. Example ko nga, ulit-ulitin ko ha. Example, nakapaghulog na kayo na mahigit doon sa inyong principal amount. Bayad na kayo, kunwari 3,000, nakapagbigay na kayo ng for 2 months, nakapagbigay kayo ng 4,000. Pwede nyo naman kausapin na babaen yun. Para kung sakasakali, kasi para yung sa system nila, malaman nyo kung nabura na nila o hindi. Kasi once na nagbayad kayo, kailangan automatic, tawagan nyo rin yung agent nung nagbayad kayo, tingnan nyo sa apps. Siguro by 24 hours, magbabago yan o hindi. Pag hindi nagbago, kausapin yung agent, kulitin nyo rin. Karapatan nyo kasi nagbayad kayo, sayang naman yung perang babayad nyo, tapos sasabihin nila yung system nila may problema. Hindi yun, dapat meron na kayong kausap na literal kapag pinuntahan kayo, yung agent na kausapin nyo. Total, nakuha nyo yung impormasyon niya, may number siya, di ba? Pwede nyo ireklamo kasi nagsettle kayo sa ganung klase ng bayaran eh. So yun, sana nakatulong, no? Tungkol sa mga kung okay lang bang bayaran yung principal amount o hindi. Sana nakatulong sa inyo kung sakasakali mangyari sa inyo. So yun mga kadyani, itong Unicode ka, Johnny ng Johnny TV. Ito Johnny Depp, usapang utang, usapang wala, sarang hamnida po.